Hello guys! Welcome back sa ating channel, and for today's video, ayan, isi-share ko nga sa inyo kung paano ako nagtanim ng apple from trash to treasure. Wala siyang masyado. Ayan, good afternoon guys. Ayan, mapagpalang hapon mga ka-grow together. Ito, ayan, shout out pala sa bago kong cap. Ayan, diba? Nung nakaraan, nakalagay ay Jesus. So ngayon naman, Yahweh. I am the great. Ayan, the great I am. So yan ay nasa, pwede rin siya sa Isaiah or Exodus 3:14 yata. Yun, nung kinausap ni Yahweh ng ating Father in Heaven, si Moises. So nagpakilala siya, I am the great. I am the great I am. So Yahweh. Ang cute. So yun nga guys. So ganito kasi yun. So ganito ngayon guys, so may nakita akong apple na nakalagay sa green bin dito sa Canada kasi nakabukod dito yung mga organic or yung mga nabubulok na basura. So ayan, hiniwa ko siya and luckily, happily, may nakita akong buto sa loob. And you know what? Guess what? Meron na siyang ugat. So na-amaze talaga ako dito kasi parang hindi na ako mahirapan magpa-sprout niya. So, ayan. So, kinuha ko siya. At kumuha ako ng paper towel. At inilagay ko yung seeds. So, pumili lang ako ng, I think, 2 or 3 yata yung pinili ko. Ayan. So, binabad ko pa siya. So, I soak it with water. And then, nilagay ko siya sa isang container. So, ayan. Ayan, nilagyan natin ng tubig. Nilagyan ng tubig. And then, nilagay ko lang siya sa window na may araw. So, ayan, diba? May sunlight. May konting sunlight. And, 7 days later, ayan, ito na siya, guys. So, hindi siya ganun kaarte. So, matibay din yung kanyang roots, no? So, ayan. Nung nilagay ko, nung hinila ko siya, hindi siya nasira o hindi siya nabali. So, unlike sa ibang halaman or plants, kasi madaling masira yung kanilang ugat. Pero si apple, ayan, napaka stretchable ng kanyang roots. At syempre, diniligan natin siya. At hindi ko muna siya nilabas guys. So nilagay ko muna siya sa basement kasi baka hindi pa niya kayanin yung lamig. Pero eventually, after 14 days, ayan, inilabas ko na siya. At pinasikatan ko na siya sa sunlight. O diba? Pero may mga time na parang nilalamig siya. At ayan, nakikita nga sa kanyang dahon na nag-iiba yung kulay niya. At para siyang nagkakaroon ng mga pests or kinakain siya ng mga parang mga lumilipad. Ayan, meron siyang mga parang nagbo-brown yung kanyang dahon. Pero kahit pa paano, mayroon namang progress. And ayan, so far, di ko na alam kung ilang days na siya. Pero as you can see, ayan, medyo tumatangkad na siya, diba? So, and pasensya nga pala sa pagkuha ng video kasi nakalimutan ko na naka-horizontal pala. So, pagdating pala sa YouTube, dapat naka-landscape po ang pagkuha natin para maganda po at wide yung screen niya. Pero since excited tayo lagi na nakakalimutan, so, kaya eto na siya. Guys! Gusto na si Apple. So, nakakatuwa kasi from lang talaga siya, from scratch. From garbage. From trash to treasure, o diba? Ayan. Teka lang, magsa-selfie tayo. Selfie. Ayan. So, ganito kasi yun. Ito yung topic natin, nawala tuloy ako. So,
honestly talaga, nagtatanim ako kasi nakikita ko sa mga tanim, no? Sa mga plants, yung galaw ng Diyos. I mean, napaka-amazing na nagsisimula lang siya sa maliit na seed, diba? Tapos nagkakaroon ng bunga. Bunga na pwede mong i-share sa iba. Mapapakinabangan mo na libre na siya, hindi ba? Nakaka-amaze. So anyway, ayan, mapakita ko sa inyo itong apple ko. Ito ay crab apple, yung maliit lang siya na apple. So sabi ni ate, pag if ever darating yung winter, pwede niyang dalhin dun sa kanyang property. So pwede na, pero sa tingin ko pwede naman siyang ilipat sa mas malaking container. Ayan, tapos itong isang to, ayan, siya ay, naaalala ko kasi nung maliit pa siya, parang nagkaroon siya ng yung mga pest na kinakain yung dahon niya. Tapos naalala ko, tinanggalan ko siya ng dahon. So, ang nangyari, parang natanggalan ko siya ng parang sanga. Pero tingnan nyo, diba, nag-grow siya, nag-double pa siya. Dalawa na yung niya. Compare dito na isa lang. Pero matangkad siya, no? Ito, maliit, pero dalawa yung kanyang branch, o diba? So, ganun yung logic niya kapag tinitrim yung isang halaman, mas nag-grow siya. So, ganun din sa life, diba? Minsan, pag nawawalan tayo, nawawalan ka ng trabaho, nawawalan ka ng pag-asa, may nagbubukas na opportunity. So, ganun din sa halaman, sa pagtatanim. Parang, pag pinutol mo yung isang branches, may mga sumisibol na bago. And before, like this, di ba? Yun, papakita ko yun. Ayan. Sige, next video na lang yan si bell pepper kasi, ko siya, nabidyohan ko talaga yung pagkat ko sa kanya. And then, di ba, yan, ilang araw lang, ang dami ng bagong branches. Ganyan ang biyaya ng Diyos, diba? Nakikita ko kasi dun sa pagtatanim kung paano tayo kamahal ng Diyos. Na pag masipag lang tayo, talagang hindi ka magugutom eh. At dito ko lang din na-realize sa Canada na napaka-bless ng Pilipinas kasi nga blessed tayo sa ulan. Ayan, shout out pala sa Pilipinas, umuulan ngayon dun. Pero sabi ko nga, titigil na yan kasi nag-pray ako kay Lord. Natitila na yung ulan na yan. Ayan. Kasi malakas tayo kay Lord. Pag malakas ka kay Lord, diringgin ka niya. Amen. Ayan nga, blessed tayo sa Pilipinas kasi malakas, ayun, na na-achieve natin doon yung 8 hours na sunlight. 6 to 8 hours na sunlight. Hindi katulad dito sa Canada na napakabihira talagang sumikat ang araw. Pero, dahil itong si Apple nga, ay gusto niya yung malamig na weather. Kaya nga, di ba, ang saya-saya niya. Ang ganda-ganda nung dahon niya, di ba? Parang, napaka-healthy niya. Kasi nga, yun ang niya. And, actually, this is my first time na makapagtanim ng apple. Tapos, yung pala, share ko din sa inyo, yun, meron ako doon bagong tanim na patatas. So, ngayon, first time ko din magtanim ng patatas. Kaya lahat yan dinok-document ko para ma-share ko din sa inyo kung ano yung mga struggle at syempre success, harvest natin dito sa Grow Together. Pero, datapwat, ayan, masaya ako ngayon. Sa ngayon, sabi nga ni ate, hindi pa daw kami sure kung makakasurvive sila sa darating na winter. So, balak namin ipasok sila sa basement or sa garage pag dumating na yung yellow or yung snow para hindi sila mamatay. Mategi ba? Pero ang crab apple kasi, ang apple kasi ay 4 to 5 years na pwede siya magbunga. And yun, wala, nakaka-proud lang na anyway, madali naman magpatubo ng apple dito. And yun nga lang, hindi kami sure. So hopefully sa guidance ni Lord, maging puno talaga siya, maging mabunga siya, or
fruitful sa mga susunod na darating na panahon. So, tignan natin. So, itong video na to ay to be continued. Hopefully, it's a successful one. In Jesus' name. We claim that. Okay? So, ayan guys, mga ka-grow together. I hope na ma-encourage ko rin kayo magtanim in your own ways, in your own backyard. At share nyo po kung ano yung mga natutunan nyo. Kaya katulad ko, sinishare ko yung mga, ayan, pechay failed tayo. Pechay harvest failed. Yan yung mga din-document natin. Hindi lang yung mga success, but also yung mga trials and challenges sa pagtatanim. Usually, compare sa Pilipinas at sa Canada. Kasi nga, magkaiba yung weather. O magkaiba yung, at pangalawa, magkaiba rin yung lupa. Number 1, yung weather. So, yan, dami kong natututunan dito sa pagtatanim dito sa Canada. So, ayan guys. Ayan, thank you for reaching this far, watching this video. And see you sa my next vlog.